Ang paggawa at pagpasa ng mga ordinansa ang isa sa mga kapangyarihan ng mga konsehal. Sa pamamagitan ng ordinansa, pwede nilang iklasipika o baguhin ang zoning ng lupa sa kanilang lugar, kung ito ay residential, commercial, agricultural o industrial. Tulad ng ginawa sa Pandacan, kung saan nakatayo ang oil depot ng mga higanteng oil company. Mula commercial, ginawa nila itong industrial zone na nagbigay daan sa pananatili ng oil depot sa Pandacan. Ayon sa isang NGO, ang kapangyarihang ito ng mga konsehal ay maaring maabuso. It's prone to abuse. Yes, you can exploit that, no? So madaling-madali, no? Madaling-madaling i-exploit 'yon dahil siyempre kung ikaw nalapitan ka lang ng isang negosyante, sasabihin, "O sige, pwede bang i-influence mo yung mga kasama mo at anuhin natin, yung palitan natin yung zoning and yung valuation, o kaya outright sasabihin, o sige, commission." You don't even have to bribe outright by giving cash or giving commission. By giving the perks only of access, no, to whatever, a condominium, a building, even a building, for instance, natuyuan na yan ng building. Dati yan, agricultural land, o kaya residential land, tapos naging commercial, may building na pinatayo o condominium. Sasabihin niya, sige, sa isang floor dyan, merong unit ka na dyan. Okay ka na. Sa pagpili ng ating mga kandidato ngayon darating na halalan, no, sa Mayo. Ayon naman sa isang radio and TV commentator si Sunny Lopez, ang mga may negosyo sa real estate ang madalas daw na nahihingan ng mga konsehal. I know for a fact, meron mga kaibigan mga developers, kumpleto yung mga papeles. Pero bago sila makapagsimula ng kanilang mga proyekto, no, sa real estate, hinihingan yan. Meron silang demand yan. Meron silang demand na dapat 10 piso para kada metro kwadrado. Kung 30 hectares siya, mga 3 milyon o 50 hectares, 5 milyon ang kanilang ibabahagi para dun sa konseho, no? At pagkatapos yan, hihingi pa sila ng proyekto. Gusto ko mag-deliver ako ng buhangin. Gusto ko akong gumawa ng mga units. At kung hindi raw kakagat ang mga negosyante sa hinihinging lagay ng konsehal, siguradong pahirap sa negosyo ang aabuti nito. Pwede silang tumawag sa City Engineering Office or even the Mayor's Office. Kasi pwede nilang i-delay. If I am a developer, I want to deliver as fast as I can para mabenta kaagad yung aking proyekto. So pag nadidelay yan, natatalo na yung potential na mga kliyente ko. At the same time, I'm also losing. So, do they have a choice? Especially if they're really in a hurry to develop a project? Dati ring naging konsehal si Sunny at inamin niyang may iba pang perks o benepisyo ang nakukuha ng mga konsehal sa kanilang pwesto. Merong trips, merong mga biyahe, merong mga conferences ng mga legislators, pwede ka rin mag-attend dyan. Lahat yan, kung anong nagagawa nga ng Kongreso, nagagawa rin ng Congress, the City Council can also do. Yung mga clothing allowance and other allowance? Wala yan. Mga allowance na yun, konting-konting lang yan, hindi nila pinapansin yan. Yung mga ibang mga illegal undertakings, yan ang gusto nila. Kahit nga raw sa mga simpleng prangkisa o business permit lang, ayon kay Eric, dumadaan daw sa butas ng karayom ang ibang humihingi nito. Dahil kailangang aprubahan ng mga konsehal, madalas ang mga ito ang kanilang ginagatasan. Whether it be a gasoline station, a bakery, no, small businesses, no. If for instance, I can tell you, no, hindi kita bibigyan ng lisensya dito. May barangay regulation kami or may local government regulation na kami na hindi ka pwede magtayo dito. Mababa mang ituring ang posisyon ng mga konsehal, pero kaakibat nito ang malaking kapangyarihan na maaari ring maabuso. Pag konsehal ka or local government official ka, yung nabanggit ko nga kanina na yung appointments of people, no, even if they're not qualified, dahil may influensya sila, pinapapasok nila. An example, for instance, teachers, no? Especially in the provinces. Maraming mga political families or clans, no? Who would allow their relatives to influence people to get into the school. So, maging teacher. No? Bakit? Dahil walang trabaho lang? Hindi. Dahil investment yan. Even kung 50-30 lang sila na pumupunta ron, hindi naman talaga nagtuturo, hindi pa nga qualified. Pero, come election day, boom. These are the BEIs.
bahala sa'yo rito. Salamat, thank you. Makakarating kay Ramon. Oo ha, thank you. For councilor. Kaya sa darating na eleksyon, kilatising mabuti ang mga tumatakbo, hindi lang sa pagkakonsehal, kundi maging sa ibang pwesto. Dahil sa huli, ang kaban at kapakanan ng bayan ang nakasalalay rito. Pag dito nagkamali tayo, darating ang araw magiging congressman yan, magiging vice mayor yan, o magiging mayors yan, or even governors, no? Or magiging senador, posibleng-posible yan. So we really have to be choosy. Dapat pumili tayo ng maayos, mahusay, pinag-aaralan natin kung sinong lalagay natin dyan. As I've said, pwede silang mag-training para mangurakot o para manakot, o pwede silang mag-training to become future leaders of this country.